po yung tunog nito si Flash. Papansin nyo, buong buo yung tunog niya, no? Buong buo. Masarap pakinggan yung kanyang tunog, hindi basag. Hello guys, this is Vlogman Moto again and welcome back sa another video. At nandito po tayo ngayon sa Rusi, Lucena upang ipakita po natin yung kailangan pong sports underbone na bagong-bago. Lalabas lang ni Rusi, ano? Yan po yung Rusi Flash 150X. So, alamin po natin yung detalye ng motor na to at kung magkano po yung presyo. At kung kukunin natin ang installment, magkano yung monthly amortization. Pero kung bago pa lang sa channel ko, hindi nyo po makalimutan mag-subscribe and i-click ang notification bell button upang update sa mga video na i-upload natin. And don't forget also to follow and like my Facebook page. So, ito po yung ating unit na ipapakita. So, salamat nga pala sa owner nito, ano? The good thing, naka-activate yung unit. Mapaandar po natin, makikita po natin yung kanyang meter panel. So, at salamat sa mga taga-Rusi na nag-assist po sa atin dito. So, ito po yung Rusi Flash 150X. So, kulay red po yung ating i-reviewin ngayon. Available color po niyan, may blue, may white, may yellow, and then yung kulay red. So, of course, unahin po natin yung sukat ng gulong nyo sa unahan. Yan po ay naka 9080 by 17 tubeless. Cordial yung ginamit po dito ni Rusi. And as you can see, napakaganda po nung kanyang mugs. Kahit hindi na tayo bumili ng mga mugs na aftermarket, kasi goods na goods na yung kanyang mugs. Oh. Then pagdating po sa kanyang braking system, tayo po ay naka-disc brake sa unahan na malaki. Laki yung disc niya, then wavy. Ito po yung kanyang speed sensor, and then tayo po ay naka-2-pot caliper. At pagdating po sa kanyang suspension, tayo po ay naka-telescopic fork suspension. So goods na goods, yung kanyang front design, yung mugs niya, yung kanyang braking system, goods na goods. Then sa likod, silipin po natin yung sukat ng gulong niya. Tayo po ay naka 120/70 by 17 tubeless. At pagdating sa kanyang braking system, naka-disc brake din po tayo. Naka-disc brake tayo. Wavy din. At ang kanya pong suspension, of course tayo po ay naka-monoshock suspension na may cover. Diba? May cover po yung kanyang suspension dyan. Hindi po basta-basta madudumihan yung ating shock sa likod. Kanyang pipe, ito po ay stock. Sporty yung datingan niya, no? At the same time, tayo po ay may protection. Hindi po mapapaso yung ating backride. Then ito po yung tungtungan ng backride natin. Napi-flip naman yan. So the good thing, napi-flip yung kanyang tungtungan, no? Silipin naman po natin yung kanya pong mga ilaw. So pakita ko muna po sa inyo yung mga switches. Dito po sa right portion, may switch po tayo ng ilaw. Then starting system natin, push button. Sa left portion naman, of course, dyan yung high and low yung button, ating busina, yung po ating turn signals. At the same time, yan po ay may hazard na. So, isa, magkakasama sila sa isang button. Then, sa meter panel, nakikita naman natin yung kanya pong RPM indicator. So, once in-open po natin yung ignition natin, is naka-check engine po, lalabas po dito once na hindi pa natin napapa-start yung unit. Then dito po sa ating digital, makikita natin yung speed natin, odometer natin, fuel consumption, at yung pong ating voltmeter. So malalaman natin dyan kung mababa na yung charge ng battery natin. So ang kanya pong meter panel, mix po siya ng digital and then analog. So buhayin po natin para makita natin yung ilaw. So yan po yung tunog nito si Flash. Papansin nyo, buong buo yung tunog niya, no? Buong buo. Masarap pakinggan yung kanyang tunog, hindi basag. Buo. Rev natin ng konti. So suabe. Then ito po yung kanyang ilaw. Pwede natin i-on, pwede natin i-off. High and low beam, yan, naka-high na siya. Then pwede lahat natin yan. Pwede natin i-off lahat yan. So, hindi katulad ng ibang unit na once in-open natin ignition, may daytime running light. Ito, may switch pa rin siya. Of course, lagi natin gamitin yung daytime running light natin para at least for added visibility yan kahit sa araw, no? So, yan po yung mga ilaw niya. Lahat yan LED. Yan mga ilaw. So pagdating po sa kanyang mga design na nilagay po dito ni Rusi,
course, sa unahan may makikita tayong Rusi dito. May Rusi po dito. May combination dito ng black and white. May Rusi dito sa kabila. Then, may Flash 150X na nakalagay dito, ano. So, kung ayaw nyo naman yan, pwede nyo matanggalin yan kasi yan po yung decals lang. Decals lang. 150X, kabilanan. Makikita natin dyan. Yung upuan niya, slim na slim yung kanyang upuan, ano. Talagang sporty yung datingan niya. Yung grab bar, maliit din yung kanyang grab bar, pero matibay. Yung kanyang grab bar. Of course, yung kanya pong tapaludo, may ilaw yan. May ilaw. And then yung kanya pong turn signal sa likod, hindi pa siya compact, ano, kumbaga nakabukod pa din. Kaya lang, the good thing naman, hindi naman siya masyadong nakalabas. Siya masyadong nakalabas. Safe na safe pa din. Hindi siya basta-basta matatamaan pag bumaba yung ating backride. So yan po yung detalye ng body design ni Flash. Then may labasan tayo dito ng hangin for ano yan, aerodynamics design. At sa mga side pockets, so same size yung kanyang left and right na side pockets. At the same time, tayo po ay may USB charging port ready na. Alright. Kaya lang medyo mababaw yung ating pocket dito at wala siyang cover. So may possibility na malaglag yung cellphone natin kapag nag-charge tayo while driving. So syempre, ingatan lang natin para at least hindi malaglag. At pagdating po sa kanyang makina, ito pong si Rusi Flash 150X ay loaded pagdating po sa kanyang engine specs kasi yan po ay naka 4-stroke, 4 bulbs, 149cc, fuel injected at naka dual overhead cam. At yan po ay kayang magbigay ng 16.7 horsepower at 9,500 RPM at maximum torque of 14.5 Nm of torque at 8,000 RPM. May compression ratio na 11.3:1. May bigat po ito na 118 kilograms. May seat height na 780 mm. So, yung mga typical height ng mga Pilipino, kayang-kaya naman nito ni Rusi Flash 150X. So, yan po ang kanyang engine specs, ano. Of course, pagdating po sa kanyang transmission, yan po ay naka-manual 6-speed transmission. Katulad nung ibang underbone, yan po ay naka 1 down, 5 up ang kanyang pattern ng kanyang gear. So, pagdating po sa presyo, ito pong si Rusi Flash 150X ay isa sa masasabi natin na affordable sports underbone sa market. Kasi almost kalahati lang, lampas ng kalahati yung presyo niya doon sa mga Japanese brand, no? Kasi po iba nasa 120,000 mahigit yung price. Ito, makukuha nyo lang siya ng spot cash na 75,000 pesos. So napakamura lang talaga nito ni 150X. And then ang kanyang engine specs, naka fuel injected, dual overhead cam, naka 4 valves. So talagang hindi rin magpapahuli pagdating sa kanyang bilis at sa lakas ng kanyang makina. Braking system, panalo din kasi both naka-disc brake tayo. So pwede po tayong mag-down payment ng 4,000 pesos. Lalagay po natin dyan sa ating screen yung presyo kung kayo po ay mag-avail kapag installment. At kung cash naman, 75,000 pesos. Alright, so yan po si Rusi Flash 150X ni Rusi na pagmalakasan na sports underbone. So mag-comment na lang po kayo dyan sa comment section kung worth it to buy ang Flash 150X. So sa tingin ko, kung may pambili naman, wala namang problema eh. At hindi naman masamang subukan ang 150X ni Rusi. Kasi pagdating sa kanya engine specs, loaded din naman. Hindi talaga magpapahuli. So, sporty ang datingan niya. Sharp yung kanyang front design. Then yung sukat ng gulong, okay na okay, 120. Talagang safe na safe. Advantage siya pag malaki ang gulong. Safe na safe, especially sa mga cornering. So, yan po ang Rusi Flash ni Rusi. So, available po yan dito sa Rusi Lucena. So, pwede po kayo mag-drop by upang makita yung unit in actual. Again, this is Blankman Moto. Magkita-kita ulit po tayo sa susunod na video. Maraming salamat again sa mga taga-Rusi dito sa mga nag-assist sa atin. Ingat po tayo palagi, ride safe, and peace out. So, nakalimutan ko lang pong bagitin kanina, no? Yung kanya pong tangke is may 5.3 liters na capacity. Then, tingnan po natin yung kanyang compartment, yung ilalim po ng kanyang upuan. So, ang bukasan po nito ay nasa part na to, no? Sa buntot. Nandito sa may, ano natin, tail light. Yung gitna na yan. Open natin.
Then, ito po yung kanyang compartment. So, napakalinis. So, given kapag underbone, wala talaga tayong pwedeng mailagay dito, no, na gamit. Unless maglagay tayo dito ng konting bag na pwedeng pagsabitan ng mga tools. So, pwede naman yan. So, ito po yung kanyang compartment. Napakalinis. Napakalinis, no? So, bagong-bago pa din talaga yung unit. Kasi nasa 500 plus pa lang yung kanyang odometer. So, yan po yung kanyang underseat compartment. Upuan, malambot yung upuan. At kapag underbone naman, talagang relax din tayo ang body positioning dyan. So, yun ang po nakalimutan ko, pinahabol ko lang. Alright.